Si Lebron habang tumatanda, lalong lumalakas. Yan yung nakikita dyan. Sa 23rd season niya ngayon, kahit yata siya, parang hindi na rin alam paano niya nagagawa yung laro niya ngayon sa LA Lakers. Sa isang napakahirap nga araw kasi na road game nila, meron silang 5 games sa loob ng 7 nights nung nakaraan. Sobrang tindi at higpit ng schedule na yan, lalo na pagdating sa preparation. Sinabi dyan mismo ni Lebron na kahit siya, hindi niya alam kung paano niya napagdaanan at natapos ng maayos ang road games nila. Kaya ngayon sa 8 games road game nila na mangyayari, mas tumataas yung gasolina nitong si Lebron eh. Sinabi pa niyan na kahit pahirapan ang schedule, lalo na sa road game na to, may mga contender pa na team na makakatapat sila. Mas gusto nga raw nito na mas palakasin yung performance at consistent na numbers niya para makatulong sa team. Na mismong ginagawa talaga niya ngayon sa laban nila kontra Clippers. Kahit natalo sila, nakagawa yan ng 23 points, 5 rebounds, 6 assists sa game. Kontra Mavericks, meron niyang 17 points, 8 to 16 sa field, 1 of 3 sa 3-point area. Kontra sa Chicago Bulls ngayon, sa first half pa lang nakapag-contribute na yan ng 20 points sa game at nagtapos sa 24 points in overall, plus meron niyang 9 of 19 sa field, 1 of 4 sa 3-point area, na nagpapakita pa rin nga raw ngayon ng consistent na offensive output nitong si Lebron sa Lakers kahit nasa 40 plus na. Base mismo sa mga analyst na bihira nga raw talaga mangyari to, lalo na sa mga player na umiidad ng 35 to 40 plus, na kaya pa ring sumabay sa mga batang player ngayon. Kahit nga itong si Lebron ngayon, aminado na yung paglalaro niya sa buong 82 games sa era na to, mas mahirap nga raw talaga kumpara sa 80s to 90s era. Yan mismo yung sinabi niya sa podcast kasama itong si Tyrese Haliburton. Pero ang maganda nga dyan, nagagawa pa rin nga niya na sumabay sa makabagong era, lalo na sa mga youngstar at mga dominant center na talagang versatile ngayon. Sa huling 10 games nitong si Lebron sa Lakers, na-maintain niyan yung averaging niya mula 22.9 points per game, kasama yung 8 rebounds, 7 assists at may 49% sa field, 34% sa 3-point area, na nagpapakita ng consistent at efficient pa rin nga raw talaga nito na impact sa team offense nila. At yung clutch performance na inaasahan pa rin sa kanya hanggang ngayon ng Lakers, na malaking tulong lalo na pagdating sa comeback win nila. Si Lebron kasi meron niyang 107 attempts sa clutch shots mula sa 5 last seconds o close game nila. Sa buong karir niya yan ha. At nakakagawa yan ng 19 na halos katumbas ng 17.8% sa field at 12.5% sa 3-point area. Sa late shot at sa playoff clutch, si Lebron nasa bandang 7 of 24, 29.2% sa field goal sa mga clutch field goal attempts sa playoffs nung nakaraang 2015 hanggang 2024. Hindi ganun kataas, pero nakikita kasing malaking bagay yan, lalo na pagdating sa mga crucial situation na hanggang ngayon nakikita pa rin sa performance nitong si Lebron at napapakinabangan sa kanya ng LA Lakers. Si LBJ nag-exercise ngayon ng player option niya mula sa 52 million, kaya sigurado yan na pwede nga raw na matapos pa rin ito ang buong season na to bilang Lakers, kahit maraming rumors na lumalabas at mga tensyon sa pagitan niya at ng Lakers organization. Hindi yan matutuloy hanggat si Lebron desidido na tapusin ang season na to sa Lakers, dahil nga sa full no trade clause nito na hawak, kaya ang Lakers hindi siya kayang ilagay sa trade market at gamitin bilang trade asset. Kailangan nilang hintayin na matapos ang player option niya ngayong season. Base kasi sa report din ni Shams, 3 na lang ang pinaka-option nitong si Lebron sa career niya. Pwede niyang pagpilian yung manatili siya sa Lakers ngayon at mag-extend sa susunod na season at magbawas ng kontrata para sa future plan ng mga to, o pumasok sa unrestricted free agent na pwede siyang umalis sa Lakers at pumili ng team para sa championship fit, o mag-request siya mismo ng trade sa Lakers, lalo na kung desidido nga raw to gumawa ng hakbang para sa pathway sa pagitan niya at ng Lakers, lalo na kung ang roster nga raw ng Lakers hindi niya nakikitang competitive enough, at kung gusto niyan lumipat, may instruction chance siya sa championship game. Pwede siyang pumayag sa isang trade na magiging win-win situation sa pagitan nila. At yung huli sa sinabi niya ni Shams, yung pagre-retiro niya, yan yung huling option nga raw nitong si Lebron kung gusto niyang matapos ang karir niya bilang LA Lakers.